Ang ilan ay ginawa bilang simbolo ng kapangyarihan, ang ilan ay obra maestra ng engineering, at ang iba naman ay nagkakahalaga ng mas mahal pa kaysa sa mga mansyon, pribadong jet at luxury yachts. Sa video na ito, bibilangin natin ang ilan sa pinakamahal, pinakabihira at pinaka-eksklusibong sasakyan na nagawa sa modernong panahon, mula sa mga hypercar na kayang lumampas sa 300 milya bawat oras hanggang sa mga one-of-one masterpieces na pagmamay-ari ng iisang tao lamang sa buong mundo. Humanda na dahil habang papalapit tayo sa numero 1, mas lalo pang magiging nakakagulat ang mga presyong maririnig mo. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara, Lamborghini Veneno Roadster. Paano kung sabihin ko sa'yo na may Lamborghini na mas mukhang fighter jet kaysa kotse? Ito ang Lamborghini Veneno Roadster, isa sa pinaka-eksklusibo at pinaka-agresibong supercar na nagawa ng Lamborghini. Inilabas ito noong 2013 bilang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya. Ang pangalang Veneno ay mula sa isang sikat na fighting bull sa Espanya na kilala sa pagiging mabangis at mapanganib. Sa unang tingin pa lang, kitang-kita na agad na kakaiba ito. Ang matutulis nitong linya, malalaking air vents, at napakalaking rear wing ay hindi lang para sa itsura. Ang bawat bahagi ay idinisenyo para kontrolin ang hangin at gawing mas stable ang sasakyan sa napakataas na bilis. Sa ilalim ng carbon fiber body nito ay isang 6.5 liter V12 engine na kayang gumawa ng humigit kumulang 750 horsepower. Mula 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob lamang ng wala pang 3 segundo, habang ang pinakamataas nitong bilis ay higit 220 milya bawat oras. At kung iniisip mong mahal na ang karaniwang Lamborghini, ibang usapan ang Veneno Roadster. Noong inilabas ito, mayroon itong presyo na humigit kumulang $3,300,000 o nasa 170 milyon hanggang 175 milyong piso. Depende sa palitan ng dolyar at piso. Pero ang tunay na dahilan kung bakit napakahalaga nito ay ang pagiging bihira. Siyam lamang na Veneno Roadster ang ginawa para sa buong mundo. Dahil dito, hindi lang ito isang supercar. Isa itong kolektor na piraso ng kasaysayan ng Lamborghini. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang Veneno Roadster ng matinding engineering, walang kompromisong disenyo, at ng paniniwalang minsan, ang pinakamagagandang makina ay iyong ginawa hindi para maging praktikal, kundi para maging alamat. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus? Ano ang pakiramdam ng pagmamaneho ng sasakyang mas mabilis pa kaysa sa take-off speed ng maraming eroplano? Iyan ang tanong na sinagot ng Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Noong 2019, gumawa ng kasaysayan ang Bugatti nang maging unang production-based car na lumampas sa 300 milya bawat oras. Sa isang high-speed test sa Germany, naabot nito ang kamanghamanghang bilis na 347 milya bawat oras, isang record na matagal nang itinuturing na halos imposibleng maabot. Pero hindi ito nangyari dahil lang sa mas malaking makina. Sa likod ng Chiron Super Sport 300 Plus ay isang napakalakas na 8.0 na liter quad turbocharged W16 na engine. Ang quad turbocharge ay nangangahulugang gumagamit ito ng 4 na turbocharger para makapagpasok ng mas maraming hangin sa makina at makalikha ng mas malaking lakas. Ang resulta ay humigit kumulang 1,600 horsepower. Mula 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob lamang ng halos 2.3 segundo, ang sasakyang ito ay hindi lang mabilis. Parang binabali nito ang mga limitasyon ng physics. Pero habang tumataas ang bilis, mas lumalaki rin ang panganib. Kaya muling idinisenyo ng mga engineer ang katawan nito. Mas mahaba ang likuran, mas maayos ang daloy ng hangin, at mas matatag ito kahit sa bilis na higit 300 milya bawat oras. At gaya ng karamihan sa mga hypercar, hindi rin ito ginawa para sa lahat. Tanging 30 units lamang ang ginawa ng Bugatti para sa buong mundo. Ang bawat isa ay may presyong humigit kumulang $3,700,000 o nasa paligid ng 220 milyong piso depende sa palitan ng dolyar at piso. Pero ang tunay na halaga nito ay hindi lamang nasa presyo.
Ang Chiron Supersport 300 Plus ay simbolo ng walang tigil na paghahangad ng tao na lampasan ang imposible. Sa loob ng maraming dekada, ang 300 milya bawat oras barrier ay parang isang pader na walang makabutas. Pagkatapos ay dumating ang Bugatti, at sa isang iglap, ang dating imposibleng numero ay naging bahagi ng kasaysayan. Koenigsegg CCXR Trevita. Paano kung ang isang hypercar ay kumikislap na parang diamante sa ilalim ng araw? Ito ang Koenigsegg CCXR Trevita, isa sa pinakabihira at pinaka-eksklusibong hypercar na nagawa. Ang pangalan nitong Trevita ay nangangahulugang 3 whites sa Swedish at tumutukoy sa espesyal nitong diamond weave carbon fiber body. Sa prosesong ito, ang carbon fiber ay nilalagyan ng microscopic diamond particles, kaya nagkakaroon ito ng kakaibang kinang na parang diamante. Sa ilalim nito ay isang 4.8 liter twin supercharged V8 engine na may humigit kumulang 1,018 horsepower. Kaya nitong umabot mula 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob ng halos 2.9 na segundo at lampas 200 at 50 milya bawat oras ang top speed. Ngunit ang tunay na dahilan ng halaga nito ay ang pagiging bihira. Dahil sa sobrang hirap gawin ang diamond weave carbon fiber, 2 units lamang ang natapos para sa buong mundo. 2 lang. Ang presyo nito ay humigit kumulang 4,800,000 dolyar o nasa paligid ng 270 milyong piso depende sa palitan ng dolyar at piso. Ang Koenigsegg CCXR Trevita ay hindi lang ginawa para sa bilis. Isa itong kombinasyon ng engineering, karangyaan at sining. Isang hypercar na kumikislap na parang diamante habang humaharurot sa mahigit 250 milya bawat oras. Bugatti 110. Paano mo bibigyang pugay ang isang alamat? Para sa Bugatti, ang sagot ay ang 110, isang hypercar na ginawa upang parangalan ang maalamat na Bugatti EB110 at ipagdiwang ang ika-110 anibersaryo ng kumpanya. Makikita agad sa disenyo nito ang impluwensya ng EB110, ngunit may modernong teknolohiya at mas agresibong anyo. Sa ilalim ng carbon fiber body nito ay isang 8.0 liter quad-turbocharged Dürer 16 engine na may humigit kumulang 1,600 horsepower. Kaya nitong umabot mula 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob ng halos 2.4 na segundo at may top speed na higit 236 na milya bawat oras. Ngunit higit sa performance, ang 110 ay tungkol sa pagiging bihira. Tanging 10 units lamang ang ginawa para sa buong mundo at lahat ay nabenta bago pa man ito opisyal na ilabas. Ang presyo nito ay humigit kumulang 9 milyong dolyar o nasa paligid ng 500 milyong piso depende sa palitan ng dolyar at piso. Ang Bugatti 110 ay hindi lang isang hypercar, isa itong modernong pagpupugay sa isa sa pinakamahalagang alamat sa kasaysayan ng Bugatti. Rolls-Royce Sweptail. Paano kung magpagawa ka ng kotse na ikaw lang ang magkakaroon sa buong mundo? Yan ang Rolls-Royce Sweptail. Hindi ito limited edition, hindi ito collector's series. Isa lang ang ginawa nito. Inilabas noong 2017. Ang Sweptail ay nilikha matapos ang halos 4 na taon ng disenyo at paggawa para sa isang ultra-wealthy client. Inspirasyon nito ang mga luxury yacht at klasikong Rolls-Royce models. Kaya mayroon itong mahaba at eleganteng katawan na kakaiba sa anumang sasakyan sa kalsada. Isa sa mga pinakatampok nito ang napakalaking panoramic glass roof at handcrafted interior na ginawa ayon mismo sa kagustuhan ng may-ari. Sa ilalim nito ay isang 6.75 litrong bay, 12 engine, ngunit hindi bilis ang pangunahing layunin ng sasakyang ito, kundi eksklusibidad. At may presyo itong humigit kumulang 12,800,000 dolyar o nasa paligid ng 720 milyong piso. Pero ang tunay na halaga nito ay hindi ang presyo, kundi ang katotohanang may isang tao sa mundo na may pagmamay-ari ng isang Rolls-Royce na hindi na kailanman magkakaroon ng kapareho. SP Automotive Chaos. Paano kung may hypercar na may lakas na halos triple ng isang Formula 1 car? At paano kung hindi ito galing sa Italy o Germany, kundi sa Greece? Ito ang SP Automotive Chaos.
Isang hypercar na ginawa para itulak ang limitasyon ng bilis at performance. Sa ilalim nito ay isang 4.0-liter twin-turbocharged V10 engine na ayon sa kumpanya ay kayang gumawa ng hanggang 3,000 horsepower. Para maunawaan kung gaano ito kalakas, karamihan sa mga sports car ngayon ay may mas mababa sa 500 horsepower. Ayon sa SP Automotive, kaya nitong umabot mula 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob ng halos 2 segundo at lumampas sa 300 milya bawat oras na top speed. Gumagamit din ito ng carbon fiber at titanium upang mapanatiling magaan, ngunit matibay ang buong sasakyan. Ang disenyo nito ay parang hinugot mula sa isang science fiction movie, matutulis na linya, malalaking air intakes, at isang katawan na mukhang mas bagay sa racetrack kaysa sa kalsada. At dahil napakalimitado ng produksyon nito, agad itong naging pangarap ng mga kolektor. Ang presyo, humigit kumulang 14,500,000 dolyar o nasa paligid ng 800 at 20 milyong piso. Pero higit sa bilis at presyo, ang SP Automotive Chaos ay patunay na kahit isang maliit na kumpanya ay kayang mangarap ng mas malaki kaysa sa buong industriya. Dahil minsan, ang imposible ay naghihintay lang ng taong sapat ang tapang para subukan ito. Pagani Zonda HP Barchetta. Paano kung ang isang hypercar ay mas kahawig ng isang obra maestra kaysa isang sasakyan? Ito ang Pagani Zonda HP Barchetta. Isa sa pinakabihira at pinakamahal na kotse sa mundo. Ginawa ito ng Pagani bilang espesyal na bersyon ng maalamat na Zonda. Ang salitang Barchetta ay nangangahulugang little boat sa Italyano na tumutukoy sa open top nitong disenyo. Ang katawan nito ay gawa sa carbon fiber at carbon titanium, mga materyales na magaan ngunit napakatibay. Dahil dito, nagkaroon ito ng kakaibang kombinasyon ng bilis, lakas at eleganteng disenyo. Sa likod nito ay isang 7.3-liter naturally aspirated V12 engine na gawa ng Mercedes-AMG. Ang naturally aspirated ay nangangahulugang hindi ito gumagamit ng turbocharger para dagdagan ang lakas ng makina. Nakakagawa ito ng humigit kumulang 789 na horsepower at kayang umabot mula 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob lamang ng halos 3 segundo. Ngunit hindi performance ang pinakamalaking dahilan kung bakit sikat ang sasakyang ito, kundi ang pagiging napakabihira nito. Tanging 3 units lamang ang ginawa para sa buong mundo at isa rito ay personal na itinago ng founder ng Pagani na si Horacio Pagani. Ang presyo nito ay humigit kumulang 17,500,000 dolyar o nasa paligid ng 900 at 70 milyong piso depende sa palitan ng dolyar at piso. Dahil sa kakaibang disenyo, limitadong produksyon at pambihirang craftsmanship. Ang Pagani Zonda HP Barchetta ay isang hypercar na bihira lang ang magkakaroon ng pagkakataong makita ng personal. Bugatti La Voiture Noire. Paano kung may isang kotse na nagkakahalaga ng higit sa karamihan ng mga pribadong jet? Ito ang Bugatti La Voiture Noire, isa sa pinaka-eksklusibo at pinakamahal na sasakyan na nagawa. Ang pangalan nitong La Voiture Noire ay French para sa The Black Car. Ginawa ito bilang modernong pagpupugay sa maalamat na Bugatti Type 57S Sea Atlantic, isa sa pinakamahalaga at pinakabihirang kotse sa kasaysayan. Sa unang tingin pa lang, kitang-kita na ang kakaibang presensya nito. Ang buong katawan ay gawa sa handcrafted carbon fiber na binalot sa malalim na itim na kulay. Ang disenyo nito ay mahaba, mababa at elegante na mas kahawig ng isang rolling sculpture kaysa isang ordinaryong hypercar. Sa ilalim nito ay isang 8.0-liter quad-turbocharged W16 engine na may humigit kumulang 1,500 horsepower, kaya nitong umabot mula 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob ng halos 2.5 segundo, habang ang top speed nito ay higit 200 at 60 milya bawat oras. Ngunit hindi bilis ang tunay na dahilan kung bakit espesyal ang sasakyang ito, kundi ang pagiging natatangi nito. Isa lamang ang ginawa para sa buong mundo, isa, at ang presyong binayaran para rito ay humigit kumulang 18,000,000 dolyar o nasa paligid ng 1.07 bilyong piso depende sa palitan ng dolyar at piso. Dahil dito, ang La Voiture Noire ay hindi lang isang Bugatti,
Isa itong piraso ng kasaysayan, sining at engineering na pinagsama sa iisang sasakyan. Rolls-Royce Boat Tail. Paano kung ang isang luxury yacht ay ginawang kotse? Iyan ang Rolls-Royce Boat Tail, isa sa pinakamahal at pinaka-eksklusibong sasakyan na nagawa ng Rolls-Royce. Ang disenyo nito ay inspirasyon ng mga klasikong luxury yachts, kaya mayroon itong mahaba at eleganteng katawan na kakaiba sa anumang sasakyan sa kalsada. Ngunit ang tunay na espesyal dito ay ang likurang bahagi nito. Sa pagpindot ng isang button, bumubukas ang rear deck upang ipakita ang isang custom-built hosting suite na may refrigerator, champagne storage, folding table, at iba pang handcrafted accessories. Parang isang pribadong luxury lounge na nakatago sa loob ng kotse. Sa ilalim nito ay isang 6.75 litrong twin turbocharged V12 engine na nagbibigay ng tahimik at napakalinis na performance. Isang katangiang matagal ng simbolo ng Rolls-Royce. Ngunit hindi ito ginawa para sa bilis. Ginawa ito para sa karangyaan. Tanging 3 units lamang ang ginawa para sa buong mundo at bawat isa ay may sariling natatanging disenyo ayon sa kagustuhan ng may-ari. Ang presyo nito ay tinatayang umabot sa 28 milyong dolyar o nasa paligid ng 1.58 bilyong piso, depende sa palitan ng dolyar at piso. Mas mahal pa kaysa sa maraming mansyon, pribadong jet at supercar collections. Ang Rolls-Royce Boat Tail ay hindi lang isang sasakyan. Isa itong simbolo ng antas ng karangyaan kung saan ang tanging limitasyon ay ang iyong imahinasyon. Rolls-Royce Laros Noir Droptail. Paano kung may isang kotse na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar o humigit kumulang 1.7 bilyong piso at isa lang ang ginawa sa buong mundo? Ito ang Rolls-Royce Laros Noir Droptail, isang ultra-exclusive coach-built luxury car na inspirasyon ng bihirang Black Baccarat Rose, isang rosas na may napakadilim na pulang kulay na halos mukhang itim. Makikita ang inspirasyong ito sa espesyal nitong paint finish at sa handcrafted interior na ginawa ng ilan sa pinakamahusay na craftsmen ng Rolls-Royce. Isa sa pinaka-espesyal na bahagi nito ay ang dashboard na inabot ng humigit kumulang 1,700 oras upang matapos. Sa ilalim nito ay isang 6.75 litrong twin turbocharged V12 engine, ngunit hindi bilis ang sentro ng sasakyang ito, kundi pagiging natatangi. Dahil ang Laros Noir Droptail ay ginawa para lamang sa isang kliyente na may bawat detalye na nakaayon sa kanyang personal na kagustuhan. Uulitin ko, ito ay nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar o humigit kumulang 1.7 bilyong piso. Hindi lang ito kotse, isa itong rolling work of art at marahil isa sa pinaka-eksklusibong sasakyang nagawa sa modernong panahon.